Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Papalo sa 1.53 bilyong dolyar ang mga investment na napirmahan ng Pilipinas at Australia sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Melbourne. Sa talumpati ni Trade Secretary Alfredo Pascual sa Philippine Business Forum sa Melbourne, inaasahan nito na ang mga naturang investment ay magpapalago sa ekonomiya hindi lamang ng Pilipinas kung hindi maging ang sa Australia. Patunay din aniya ang naturang mga kasunduan ng commitment ng bansa sa isang magandang partnership sa iba't ibang sektor gaya ng renewable energy, waste-to-energy technology, organic recycling technology, countryside housing initiatives, pagtatayo ng mga data center, manufacturing of health technology solutions, at digital health services. Pinasalamatan din ng kalihim ang mga investor at sinabing panatilihin ang pagkakaisa at pagtutulungan para sa pagkakaroon ng oportunidad. Umaasa din si Pascual ng matagumpay na implementasyon ng mga nasabing proyekto kasabay ng pagtaguyod sa bagong Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, hindi pa malinaw ang pag-amyenda sa Executive Order No. 12 na tutugon sa hindi pagsasama sa two-wheel electric vehicles sa pagkakaloob ng tax incentives sa electric vehicles. Hindi pa rin naglalabas ng mga detalye ang National Economic and Development Authority o NEDA kung nagsimula na ang review process matapos ang palugit na isang taon noong Pebrero 21 para sa pagrebisa ng naturang executive order. Sa isang text message, sinabi ni Mobility Advocate at Electric Kick Scooter o EKS Philippines co-founder at chairperson Tim Vargas na nagsumita sila ng mga suhestyon sa NEDA hinggil sa EO12 subalit hanggang sa kasalukuyan ay wala pa silang natatanggap na sagot. Samantala, sinabi ni Electric Vehicle Association of the Philippines o EVAP President Edmund Araga na hindi pa sila naiimbitahan ng NEDA na maging bahagi ng pagre-review. Ang EO12 na nagkakaloob ng tax breaks sa ilang uri ng EVs ay nakatakda na para sa mandatory review at sa posibleng rebisyon mula sa rekomendasyon ng NEDA isang taon makaraang magkabisa ito noong Pebrero 20 ng taong 2023. Ang EO12 ay nagkakaloob ng tax breaks sa ilang uri ng EVs at mga parts at components nito hindi kasama ang e-motorcycles na pinapatawan pa rin ng 30% taripa. Ang executive order ay umani ng batikos mula sa iba't ibang stakeholders dahil hindi umano makatarungan na hindi isama ang e-motorcycle sa tax breaks. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, ang findings at recommendations ng NEDA hinggil sa EO12 ay isusumite sa Office of the President. Ang iba't ibang stakeholders ng EV industry sa Pilipinas ay nanawagan sa NEDA na isama sa bibigyan ng tax breaks ang e-motorcycles kapag isinagawa ng ahensya ang mandatory review nito. Binigyang diin nila ang mga benepisyo na maidudulot nito upang tugunan ang problema ng bansa sa carbon emissions at matulungan ang karamihan sa mga motorista at motorcycle riders sa kanilang paglipat sa green transportation. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, pinapurihan ni House Ways and Means Chairperson Joey Salceda ang Bureau of Customs sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Bienvenido Rubio sa pagkakasabat ng nasa 3.72 bilyong pisong halaga ng smuggled electronic cigarettes sa magkahiwalay na raid sa Malabon at Parañaque kamakailan. Pagbabahagi pa ni Salceda na sa operasyong ito ng BOC,
kasama sa nasabat ang mga produkto ng Flava na siyang sentro ng investigasyon ng kanyang komite. Partikular dito ang warehouse sa San Dionisio, Parañaque City na may 1.5 milyong piraso ng Flava e-cigarettes at tinatayang nagkakahalaga ng 1.53 bilyong piso. Matatandaan na natapos na ng komite ang investigasyon nito kaugnay sa Flava Corporation at naisumite na rin ang draft committee report. Kabilang sa rekomendasyon ay ang pagpapasara sa kumpanya at dagdag pang investigasyon sa posibleng money laundering at iba pang smuggling. Nagbabala rin si Salceda sa mga online selling platform na posibleng makasuhan din sila ng smuggling sa patuloy na pagbebenta ng Flava at smuggled items. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.